bobo ang nagagalit sa gobyerno. Alam nyo, sa mga college graduates and those that have higher degrees, higher learning, nasa negative 37. Ang galit. At pag tinignan nyo on a regional basis, negative 40 ho ang Mindanao. Consistently, galit ang Mindanao. Ang nakakagulat, humahabol ang Metro Manila. Negative 31%. Ang Metro Manila. Tinalo na ng Metro Manila ang Visayas. Bakit o ganito ang survey? Dahil galit ang tao. At yung galit na yan din no ang nagpapakita ng suporta sa Senado, sa 13 senators of the majority of the Senate today. Bakit? Hindi ho dahil sa impeachment yan. Walang problema ang impeachment. They don't have the numbers and they cannot impeach Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ho yan dahil sa Constituent Assembly. They don't have the numbers at hindi nila kayang baguhin ang saligang batas. Yan po, ang away sa Senado ay dahil sa Blue Ribbon Committee. Yan talaga ang nagiging away. At yan po ay dahil sa ayaw nilang ilabas ang 18 Marines. Yung sinasabing delivery 3 times a week, minimum 500 million. Maximum 4 billion pesos. Huwag na natin isipin yung maximum 1 billion per delivery na lang. Sa isang buwan, 12 billion pesos ang nawawalang pondo ng ating at ninakaw sa kaban ng ating bansa. Ayaw ng Blue Ribbon Committee na magsalita at ipatawag si E.S. Bersamin, si Secretary Pangandaman, si Yusek Adrian Bersamin, Yusek Traigib Olaybar. Yan yung 8 billion na nanggaling mismo kay Senator Ping Lacson. Ang sabi niya, niloko daw ang presidente batay sa sulat ni Yusek Bernardo. At ang sabi niya, yung 8 billion nasa 4 na taong to. Eh di pagsalitay natin, pakinggan natin kung anong sasabihin. Ayaw po nilang mapatawag si Mark Teksay at si Paul Estrada, dalawang assistant ni Saldico, na may ledger. Maganda po yung ledger na yun. Hindi lamang kung saan binigay, kundi kung saan nanggaling ang pondo. Ang sabi nga sa akin ni Saldico, during one of our conversations, nung nag-usap pa kami, Attorney Ferdy, ang sabi niya, alam mo, sabi niya, Idol, mas malaki pa nga doon sa mga road, yung safety road projects, ang bigayan. Yung netting, sabi niya, ang laki ng bigayan dyan. Ayaw nilang ipatawag si Manny Bonoan na dapat magsalita dahil sinabi siya yung umawak ng 30 billion na nag-ayos doon sa 100 billion na pondo na ibinigay ni Saldico. Ayaw po nilang marinig si Saldico. Pag si Saldico pinayagan ng Blue Ribbon na magsalita under Zoom, magiging opisyal lahat ng sasabihin niya tungkol sa pondo. At higit sa lahat, ayaw po nilang ipatawag si Speaker Martin Romualdez. Ngayong araw lang naglabas ng statement yung kanyang abogado, si Attorney Atienza. Ang sinasabi, wala daw silang relasyon sa budget. He is the Speaker of the House. There is no direct function governing the budget in terms of approval and execution. Eh di pakinggan po natin, pagsalitain natin, eh di ba ang sabi ni Saldico, yung tamarind na bahay niya, amoy pera na. Dahil yung ilalim nun ay puro pera. Anong sabi ni Speaker Martin Romualdez? Pag ako pinilit nyo, magsasalita ako. Eh di ba yung palang admission na may alam siya? Eh yun nga hong sila E.S. Bersamin, Secretary Pangandaman, na magsalita si Saldico, biglang nag-resign. Yan ang ayaw nila sa Senado. Ang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon bakit natin tinutulungan ang majority group na sinasabi lang gusto natin ng virtual voting? Eh kasi naman kakasuhan nila. Sino-sinong gusto nilang kasuhan? Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva. May 2 kaso pa kila Villar, pero ito yung 3 pending for plunder.
may dalawang kaso sa ICC, Senator De La Rosa and Senator Bongo. Kasi pagka umayag sa virtual voting, hindi nila makukuha ang liderato. At matutuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Kahit na umaaresto yung 5 yan, hindi nila ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte because they still need 16 votes. So no connection pag inaresto. But with a majority, they can now change the leadership of the Senate. At kukunin ulit nila ang Blue Ribbon Committee hearing at patatahimikin ulit nila, hindi malalaman ng taong bayan ang katotohanan sa pagnanakaw sa ating bansa. Ngayon kami ngayon ni Senator Marcoleta biglang nagkakaso. Plunder, non-bailable. Pag hinuli kami, ang bilis. Yun nga sinasabi ko, kaming 40, yung mga nagsasalita, wala kaming sinasabing mag-armas tayo, magrevolusyon tayo, pumatay tayo. Sinasabi lang namin, may pagnanakaw. Hulihin niyo yung magnanakaw, galit kami dyan. Ang bilis ng kaso namin. Si Senator Marcoleta, may plunder. Nagkataon, nadamay ako. Alam niyo, yun yung campaign donation na dinismiss na ng COMELEC. Donation. Dinismiss ng COMELEC, 3 kami na nagkaroon ng campaign donation kay Senator Marcoleta. Dinikit nila yun. Ginawang plunder. Yun lang yun. Ang plunder, kailangan pondo ng gobyerno ninakaw natin. O kung di kaya, yung case ni ERAP, may binigay na pera, pagkatapos may kapalit. Wala namang kapalit. Wala namang hiningi. Nung ibinigay at tinulungan si Senator Marcoleta, ang standing niya sa survey, number 23. Hindi mo nga alam na mananalo si Senator Marcoleta. Ngayon, kinakasuhan kami at pinapabilis ang kaso. Ang sabi ko nga, kung may nagawa akong pagkakamali, kumain ako ng hopya sa opisina ni Senator Marcoleta. Yun ang kapalit. Pero yung hopya ni Marcoleta, hindi naman siya may-ari. Regalo din sa opisina niya ata yun. Dahil nung nakita siyang kumakain sa kongreso ng hopya, yung mga suporta niya natutuwa, nagpapadala ng mga hopya-hopya. Nakita ko, hindi naman masarap. Sabi nung tinanong ako, sabi niya, wala ba kayong hinihinging pabor ngayon na senador na si Marcoleta? Sabi ko kahit na nagkakapi kami o kumain kami sa labas, hindi bumubunot si Senator Marcoleta. Ako pa rin ang nagbabayad ng kapi naming 2. Siya na nga ang senador. Ako pa rin ang taya. Ganyan ang klase na nangyayari sa atin ngayon. Ang sabi nga noong una, silent martial law. Pero ang katotohanan ang mas tamang term daw ay undeclared martial law. Kaya kayo na nandito ngayon, yung mga vloggers, damay na rin kayong lahat. Alam niyo yan, winarningan na kayo ng NBI. Ayan, magkakasama na tayo. 40 ngayon ang kinasuhan. Dito sa aking kaliwa, sa aking kanan, may mga kaso ito. At wala kaming naging kasalanan kung di ilabas lang ang sentimento ng ating bansa. Ilabas ang sentimento ng taong bayan. Yung korupsyon, imbestigahan, ikulong ang mga nagnakaw, at ibalik ang pondo ng bayan. Hindi kami matatakot, hindi nyo kami matatakot, at kami patuloy na lalaban. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hopya, for you. From Samuning Bakery. For you. Okay, let's listen to Attorney Jose Topacio. Okay. Maraming salamat ulit sa pagpunta. Very briefly lang, i-discuss ko yung points ng
dissenting opinions ng mga justices doon sa case ni Bato. So, sa TRO. Dito ay iba-iba actually yung sinasabi ng justices. Pero consistent sila sa pagre-rebut sa contention o yung decision ng majority ng Supreme Court justices regarding yung kung tama ba na magbigay ng TRO. Kung babasahin po natin yung main na decision kasi, sinasabi ng Korte Suprema na dahil pinagdidiskusyon muna yung validity o kung pwede bang ikulong si Senator Bato batay sa arrest warrant ng ICC at may iba pang mga issues bukod doon ay hindi siya tama na isyuhan ng TRO. Ngayon, ang stand ng majority ay pwede nating hatiin sa dalawa. Yung isang stand, oo, tama na siguro hindi pwede mag-issue ng TRO, pero pwede mag-issue at least ng status quo order. Kasi hindi naman kailangan sundin ng stricto yung mga requirements doon sa TRO. So, dapat nating malaman na iba po ang hinihingi ng mga petitioners doon, either TRO or status quo ante order. Kung hindi pasok sa TRO, pwede naman pasok sa status quo order at yun po yung isang school of thought ng dissent. Yung isa ay, pwede naman talaga ang TRO based doon sa, dahil alam naman po natin na pag kinuha si Bato, pwede natin gamitin yung term na dinakip siya at ipinadala sa ibang bansa ay hindi na niya hindi na siya makakapunta sa korte dito sa Pilipinas upang makalaya man o hindi makalaya. So, doon yung pumapasok yung due process na sinasabi natin. Kung susumahin ko, bibigyan ko po kayo ng example. Kung kayo po, I'm sure lahat po tayo dito may anak o may inaalagaan dito sa bahay. Kung yung anak po ninyo pumunta sa, let's say, ibang bahay ng kapitbahay nyo, sinira nila yung mga gamit, pumunta sila sa garden, sinira nila yung mga halaman, at bumalik sa bahay ninyo. Hindi naman natin pwede sabihin sa kapitbahay, oh, pumunta kayo dito, parusahan nyo yung anak ko. Dapat syempre, dadaan muna sa inyo, di ba? Kabastusan naman kung biglang pupunta yung kapitbahay ninyo, sasabihin sa inyo, di ba? Google Pin ka or paparusahan ko. Kahit anong parusa yan, kahit sabihin natin hindi, parang mababastos tayo. Lapastangan yun sa karapatan natin bilang kayo yung ama o guardian ng batang yun. So, yun pa yung masasabi natin. Yung panghihimasok ng ICC, yung mga ibang arguments na ganon, masasave natin yun for future case na didesisyon ng Supreme Court. Pero currently, ang stand ng dissent ng justices, to summarize lang, either pwede naman sana yung status quo order or pwede sana yung TRO based on, at sinabi to ng isang justice, very ibang-iba yung facts nito kumpara sa ibang mga normal na extradition na cases. At finally, no, yung Section 17 na sinasabi ng DOJ doon sa RA 9851 sa yung international humanitarian law ay medyo doubtful. Medyo hindi natin sure kung constitutional yan. Kasi malaking malaking argument yan ng DOJ na yan yung batas na pwede gamitin. At iba din sa majority na concurring opinion ay sinabing pwede yun. So, dun, maraming technical na bagay dito, pero pag-isipan lang natin na at the end of the day, kailangan natin, hindi tayo pwede basta-basta tumanggap sa jurisdiction o pag sinabi ng dayuhang tribunal na pwede to, hindi tayo basta-basta pwede maniwala sa kanila. Yan lang po. Okay. Thank you very much. Okay, now we'll ask the media. I'm sure mayroon kang tanong. Please identify yourself and make your questions brief.
okay? And to the point. Wala lang commentaries, okay? Okay, who's first? Wala. Oh, sige. Okay, ladies first. Ladies first. Maki. Kay, ano lang po kay Secretary Mike and Attorney Topacio. Ano lang, comment lang kasi, so why did you, bakit kayo nagbigay nung 30 million pesos to a public officer? Because when you gave that, he was an elected official. So bakit kayo nagbigay? Tapos kay Attorney Topacio, Attorney kasi 'di ba si Senator Marcoleta accepted at least 75 million pesos and did not declare it sa kanyang salin. Iba na to dun sa COMELEC that you were mentioning. Ito na yung case na na-file sa Sandigan Bayan. So if you can just... If I can comment on both questions. Number one, nung January, Senator Marcoleta was already a candidate for senator. Kahit na nga magbigay ako dyan ng 1 billion, 2 billion, yung isa galing kay Attorney Jimmy, walang illegal doon. Dahil yan ay walang kapalit at hindi yan nakaw na pera. Senator Marcoleta was about to run. He already filed and he was about to run. Hindi pa lang yun campaign period. Pangalawa, bakit wala sa salin ngayon? Kasi nga ginastos nung kampanya. Diba? Kasi kailangan niya ng ginastos at diniklara naman niyang ginastos niya, kinakailangan niya yung pundong yun. Now, case in point with Senator Marcoleta, kung ang lahat ng tumulong sa kanya, kakasuhan, I would think more than 500 people will have cases. Bakit? Hindi naman kaila sa marami, si Senator Marcoleta ay tinulungan ng marami. Dito lang sa Metro Manila, pag nakita niyo yung mga poster nila katabi si Senator Marcoleta. Ang dami niyan, all over the Philippines. At yan, yung pinipilit nila na gawing plunder, susundan ko, papatulang ko yung ginagawa nila. Kunin nila lahat ng sose ng senador. From former Senator Vicente Soto, Tito Soto, kala Senator Ping, Senator Risa, lahat ng nag-donate, pagdugtong-dugtongin nila at i-file din nila. Dahil it was as simple as that. Pinipilit lang nila dahil gusto nilang tumahimik ako at tumahimik si Dante Marcoleta. In response to that, I'm not authorized to speak on behalf of Senator Marcoleta. No? Kaibigan natin yan, pero hindi ko siya kliyente. But from a strictly legal point of view, there is a misconception among the uninitiated na kapag nagbigay ka ng pera sa isang public official, that is graft. That is not the case. May qualification yan. By reason of his office. Ano yung by reason of his office? Office hindi yung opisinang physical, o yung title niya. By reason of his function. Office can also mean function. Google niyo yan sa Merriam-Webster's Dictionary kung anong ibig sabihin ng office. Yun po ang ginamit ng batas. By reason of his office. By reason of his function. What do you mean by that? Binigyan mo siya ng pera kasi may gusto kang gawin na within his powers na kapalit nung pera. Okay. Bakit binigyan ng pera si Senator Marcoleta? May hiningi bang kapalit? It is not by reason of his office. It is by reason of his candidacy. Okay? Meron ding precept sa legal hermeneutics or legal statutory construction. Construction, hindi yung construction ng bahay. Interpretation. Ang batas, kapag iyong ini-interpret, hindi mo ini-interpret in a vacuum or in isolation. Titignan mo yung related laws. Ano nakalagay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Hindi pwedeng tumanggap ang any public official by reason of his office. Anong nakalagay sa Omnibus Election Code? Allowed ang contributions up to a certain point kasi merong spending limit per voter per constituency. Probinsya,
lungsod, distrito, nationwide. When you interpret a law, titignan mo yun. Contribution to a candidate is allowed. Wala naman sinasabing pagkakandidato ay sitting official. Whether running for re-election or running for a different office, hindi mo pwedeng bigyan. Allowed yan. Bakit? Kasi the framers of the law know enough na unless you're one of the wealthiest in the country, hindi mo kayang ponduhan ang kampanya ng sarili mong pera. Also, yan ay to prevent corruption. Bakit? Kasi kung hindi mo pera yung ginastos mo, nanalo ka, wala kang kailangang bawiin. Yan po, sabi nga nung professor ko, si Justice Diaz, he who knows the law and knows not the reason for the law, knows not the law at all. Huwag natin tingnan literal. Yan ang problema sa iba eh. Komento ng komento. Kaya nga sinasabi namin, hindi naman sa we are condescending towards people who did not study the law. Ngunit, ang batas po, napaka-komplikado. Hindi yung literal. Sabi nga ni Miriam Defensor Santiago, hindi dahil marunong kang bumasa, binasa mo yung batas, alam mo na yung batas. Marami pong nuances ng law, kaya nga po 4 na taon namin pinag-aralan at 6 na buwan pa kami nag-review bago kami naging abogado. Mahirap po yan, hindi pwedeng, binasa ko, public official, si Marcoleta, binigyan ng pera, graft. Meron pong reason behind the law. Tingnan natin yung debates, tingnan natin yung journals kung bakit may ganong batas at bakit may batas naman na subsequent na may donasyon na pwede. Kasi in any electoral exercise, sa kahit anong bansa, allowed po ang donasyon. In fact, sa Amerika, merong counterpart, yung gobyerno na nagbibigay siya ng pera para tumakbo ka, para hindi ka na bangurakot. Ganun po yun. Hindi porket official binigyan, graft. So, hindi porket official tumanggap, grafter. Hindi po ganun kasimple yun. Things are not as simple pagdating sa batas. So, yun po yung sinasabi namin. Tama si kasamang Mike, kung lahat ng tumanggap ng kontribusyon ay may plunder, tingnan natin lahat ng SOSE. Huwag mo sabihin, hindi tumanggap si Soto, si Lacson. Di ba? Ba't hindi plunder yun? Di ba nakaupo sila? Si Lacson yata hindi, ano? May sources sila lahat. May sources sila. Kung yung lahat na nakaupo na nagre-election o tumakbo ng ibang posisyon ay grafter o plunderer pag tumanggap ng pera, ang daming yan. Kasuhan nyo lahat. Hindi pwedeng selective ang justice. Hindi pwedeng kung sino lang kasuhan. At yan ang ulitin ko I told you so. Sinasabi ko na sa inyo, magiging kamoting kahoy ang Office of the Ombudsman kapag si Boying Remulla ang nilagay nyo dyan. Kaya we moved heaven and earth para hindi siya mailagay. Not for us, but for our country, para hindi masira yung institusyon natin. Yes, good morning. May tanong ako kay Miss Janina Marie. May plano ka bang pasukin ng totoong mundo ng politika sa hinaharap gamit ang inyong kasalukuyang impluensya sa media scene? Sa pag-host ninyo ni Attorney Perdito Pasio sa Small Talk, ano ang pinakamahalagang payo o advice niya sa iyo, ni Attorney? At kung Miss Janina Marie, I'm Walter Lanusa from Ronda Balita, Pilipinas. Maraming salamat po for that wonderful question. So, I'm Ina Sampang po. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay isang youth leader. Ako po ay leader ng isang organisasyon na nagangalang Inday Sara Duterte Advocacy Youth Philippines, ang ISDA Youth Philippines, na naglalayon po maging boses at magsilbing boses po sa ating mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. At hindi pa po pumapasok sa isip ko na pasukin ang mundong politika. Pero bilang kabataang Pilipino, karapatan po nating mangialam, lalo na po sa nangyayari sa bansa ngayon. Ang boses po ng mga kabataang Pilipino ay ang pinaka-importante sapagkat dito po nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan.
Dahil hindi lang po kaban ng bayan ang ninanakaw nila, kundi pati kinabukasan natin mga kabataan at ng mga anak po ninyong lahat. So sa ngayon, focus lang po muna ako sa pagtulong at sa pag-lead po ng mga kabataan upang maging mas mamulat po tayo at mas maging aware and mas palakasin pa po ang aming puwersa at boses upang labanan ang katiwalian ng gobyernong ito. Maraming salamat. Okay, thank you very much. Next question, please. Yes, identify yourself. Good morning po. I'm Jill Sebandal of Billionaire News Channel. I wanted to ask a question po sana kay Attorney Jimmy Bondoc and Attorney Topacio for legal purposes po of Sen Bato de la Rosa. We would like to ask po, Attorney, na-mention niyo po kanina, ayaw niyo pong alamin kung nasaan si Sen Bato. Nakakausap niyo po ba si Sen Bato? Okay? Ulit-ulit po namin sinabi na lahat po ng pag-uusap namin ni Senator Bato ay nangyari before the May 13 and May 14 na madaling araw na kanyang pag-alis sa Senado, na pag-usapan namin ng buo ang kanyang legal strategy, kaya hindi na namin kailangan mag-confer, at kung meron man kaming mga pag-uusap, doon na po sa kanilang pamilya. Pasensya na rin po kayo, kaya ako kanina medyo na late kasi nga hindi pa kami natutulog. Dahil lahat po ng abogado sa Davao at lahat po ng abogado ng Torion and Bondoc dito sa Manila ay nakadeploy po sa lahat ng mga properties ng hindi lang po nila Bato kasi konti lang property sila, kundi pati sa mga silingan, mga kapitbahay, mga relatives, ganyan, kaibigan, na we suspect na baka biglang papasukin na lang, na sa aming huling pagkakaalam ay wala pong search warrant or warrant of arrest. Dati po ang issue natin, warrant of arrest lang, ngayon pati search warrant na hindi pa rin pinapakita. Nakikita nyo naman po yan sa media. So, hindi kami nag-uusap, pero kami po, as their lawyers, are holding down the fort to make sure na walang papasok sa kahit anong property unlawfully and without a warrant. Follow-up po, Attorney. Reaction niyo po about sa plunder case ni Senator Jinggoy? I must exercise restraint in this issue kasi hindi po ako abogado ni Senator Jinggoy. Kailangan lang natin po, sana lahat tayo mamulat. Let us look at the totality of the circumstances para po makita natin. Kasi pag masyadong malapit din natin makita, you take a step back. Tingnan niyo po yung ginagawa kay Senator Bato, Senator Bong, using ICC warrants, which we have not seen. Okay? Which we have not been presented and hindi pa na-identify or na-verify ng local court processes. Awaiting, of course, the Supreme Court decision. Tingnan din natin yung kaso kay Senator Marcoleta na sa lahat po ng nakakausap kong abogado na iba-ibang kulay. Ibang kulay na yan, nagtataka sila kung paano naging plunder ang isang campaign donation. Alam nyo po, by any stretch of legal gymnastics, hindi ko po talaga ma-imagine, no? The only reason I can think of that makes sense is it is a pride purge. Ito ay ang pagpasok ng mga tao sa parliament para hindi sila makapasok. It is the prevention of senators para hindi na magampanan ng kanilang tungkulin. Yung pride purge, yan, sa history yan, no? Yung mga general na nilusob ang parliament para hindi makapasok, no? Ang sinasabi ko, last sentence, pasensya na at humaba, si Senator Marcoleta ginawang plunder para maging non-bailable. I think that's clear. Yung kay Senator Jinggoy na matagal nang natutulog, binuhay. So, si Senator Bongo, meron pong ICC na warrant na hindi pa namin nakikita. So, all of this combined, no? By the way, I do not know the details of, nakita ko yung reaction ni Ma'am Maki, Hindi ko po alam ang details nga nung kay Senator Jinggoy, which is why I don't want to talk about it. All I've heard are rumors kasi I'm not obligated to learn the details of his case. Ang sinasabi ko lang po, you look at the totality, parang gusto nilang bawasan ang mayorya.
One last po for Attorney Jimmy. Ano lang, isagutin ko lang sandali, since you also addressed the question to me. Yung nabanggit nila na naka-assign yung mga lawyers, yung fear of warrantless searches is not an idle apprehension, Concrete na po yan. May nagreklamo na po publicly. Former Colonel Kabanban, former Colonel pa ha, may dumating daw na 20 or so heavily armed NBI agents sa bahay niya at sinasabi, isi-search daw dahil kaibigan siya ni Senator De La Rosa. Nung sabi niya, may warrant ba kayo? Sinabi, hindi na kailangan at sinearch yung bahay niya. Siyempre, kahit ba former colonel ka, 20 heavily armed men, will you resist? It's a very real threat na yung bendalo ni then Secretary Boying Remulla na inatigan ni Senator Erwin Tulfo na you have to bend the law, ginagawa na po. And they are bending the law so hard that they are now breaking the law. Ano nangyari sa Section 2 of Article 3? The right of the people to be secure in their persons, places, houses, and effects shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined by a judge personally upon examination of the complainant and such witnesses as he may produce. Ano nangyayari? So I'm urging, well, mga kliyente po ni Attorney Jimmy yan, ngunit I'm urging these people and I'm willing to help them pro bono. Ireklamo po natin. We should not tolerate the whittling away of our basic rights. Otherwise, one day, pakonti ng pakonti, creeping authoritarianism, pakonti ng pakonti, we will wake up one day without any rights. Sabi nga, eternal vigilance is the price of freedom. We should be vigilant. Good morning po, Jed Neresina from UNTV. Attorney, you mentioned kanina na kinokondenya nyo or dismayado po kayo doon sa nangyayari sa Senado. Pero sa tingin nyo po, dito sa timeline nung sinasabi nyo pong tinatarget umano yung majority, may kinalaman din po ba ito sa upcoming impeachment trial sa July 6? What's your comment on this po? I adopt the very astute observation of my good friend, my handsome friend, Mike Defensor. Kaya ito medyo kinakabahan po kami dun sa mga kaso sa kanya eh. Kasi yung mga pretty boy na ganyan, delikado yun sa kulungan eh. Anyway, ang sabi niya ay it all because of the flood control scam. Yun ang natatakot silang bumalik na naman doon ang usapin at babuking po yung mga masterminds. But I think he's training at the least. He wants to say something. Ay, di ba? Okay. I just want to, again, reaffirm yung sinabi ni Atty. Topacio. Kasi pagka naman nagkabaguhan sa Senate leadership, yung boto pa rin, they need 16 votes pagka nagkaroon ng impeachment. They will never reach 16 votes kahit na hindi nagkaroon ng pagbabago sa Senate leadership. Ang problema, pag nagbago sa Senate leadership, they can change the membership of the committees. Kaya yun ang delikado dahil pagka nagkabaguhan sa Blue Ribbon Committee, yan yung mag-iiba na naman ang direksyon. Kasi ang ating lang namang reservation with them is patawag nyo yung mga dapat ipatawag. Patawag nyo yung mga kailangang magsalita. Yung mga kailangang ipatawag natin para malaman natin yung katotohanan. And I've mentioned several names. Maraming mga hindi pinapatawag, maraming tinatago, di ba? And then, ngayon nga, si Speaker Martin Romualdez, through his lawyer, nagsalita na. I think alam niya to, na ipapatawag siya at kailangan niya magpaliwanag sa Blue Ribbon Committee. Yan po ang ating bantayan, tulungan ng majority, tulungan yung mga senador. I'm going back to, kanina may tanong about the cases. Alam niyo ho, yung cases nag-emanate kay Yusek Bernardo. Si Yusek Bernardo, biglang nag-decide ang DOJ na siya na ang magiging state witness. Paano kung siya ang isa sa mga pinaka-guilty? Isipin nyo kay Bong Revilla, di ba? 4 yung mga kinasuhan, 3 doon state witness na. Siya ang naiwang nakakulong. Kay Senator Jinggoy,
Ganon din naman ang kaso niya eh. So I'm not talking about, is it weak? Pero simple, from one state witness, nagturo na lahat. So bukas, pwedeng sabihin